Hello Virgo! Salamat sa pagbisita, salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Rising Sign, and Venus. General reading tayo muli para sa sign ng Virgo. Babalik tayo sa general reading dahil kung love naman ito ay matatakal din. So, kunin nyo lang po kung ano ang nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na reading. Kaya subscribe lamang po kayo para maabutan nyo yun. Ang next na pag-upload, maaaring yun ang may makaka-relate tayo. Bakit parang umaalog? Subalit, naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Definitely meron yan. Pwedeng sa iisang card lang, sa iisang deck, dito sa oracle card. Okay, fortitude, this is strength in reverse. Maaaring meron tayong hindi pa natin na ma-master or na um, naiipon ang lakas to do something. Yan ang core energy. Medyo naduduwag, kumbaga. Naduduwag pa si Virgo na gumawa ng aksyon, kumilos, I don't know, whatever that is. Pwedeng sa relationship, umamin ng nararamdaman, pwedeng ganon. Pwede din naman na mag-apply ng trabaho. May napipick up akong energy ng insecurity, parang feeling mo you're not good enough, feeling mo hindi ka pa equipped, feeling mo hindi ka ganun kagaling para gawin ang isang bagay na kinatatakutan. Speaking of takot, two of wands, nagpaplano, meron ang nasa isip na gagawin, pero napanghihinaan ng loob. Very, very Virgo. Merong idea, siguro na naisip si Virgo na gawin this August, o pwedeng matagal yan ang naisip to, pero napanghihinaan pa rin siya ng loob. Loob. Two of wands, tingnan mo, nakatingin dyan sa malayo. Meron siyang hawak na wands dyan. Alam niya na meron siyang kapasidad. Alam mo na meron kang kapasidad na gawin ng isang bagay. Meron kang ina-assess pa, may ine-evaluate pa na isang bagay. Nakatingin siya sa horizon na parang dito ako papunta, dito ako patungo. Pero, medyo may takot pa, may pangamba pa na tumuloy sa kung ano man yung nakikita niya yun nakikita mo from afar. Maaring may vision ka ng gagawin, plano, goal, whatever, pero medyo hindi pa tayo sure kung i-build mo yung wand o kaya gagawin mo yung kung ano man yung diskarte na naisip mo um, this August. Mag-birthday ka pa naman din. Happy birthday! Kung ito ay career related, pwedeng actually it doesn't matter eh. Kung career or love life eh. Yung energies kasi yung tinitingnan natin eh. Pero kung career related ito, meron siguro, pwedeng boss mo to, King of Wands. Boss mo na very impulsive, padalos-dalos. Mas mataas yung posisyon sa'yo kung hindi mas matanda. Very ano siya, charming siya pero fierce siya. Malakas ang personality niya, dominant siya. Parang kung ano yung sabihin ko, yun ang masusunod. Palautos, demanding, yan ang energy nito. So, kung career, pwedeng boss mo to, pero kung senior role ka na sa career, pwede naman na office mate mo to na parang, kumbaga, kompetensya mo, kahit hindi yung direktang na nagko-compete kayo, kakompetensya in a sense na lagi kayo may disagreement over, meron kang bright idea, no, tapos siya, tatapatan niya ng bright idea din. Meron din siyang bright idea, magka-level kayo, pero magkaiba kayo. May differences between the two of you. Kung love situation naman ito, meron nag iimpluwensya na tao. Pwedeng you are in a relationship with somebody older. You are influenced, if not controlled, by your father-in-law. Pwedeng ganyan. May nakikialam na isang figure around you na very influential, pwedeng sa asawa mo, pwedeng sa'yo. At regardless kung career man ito o relationship, romance, may tao sa paligid mo na maaaring mas matanda sa'yo, if not mas senior sa'yo in role. Pwede kasing ano eh, boss mo pero mas matanda ka sa boss mo, di ba? So, may tao na very charming pero demanding ang nag-iimpluwensya sa kilos na or plano ni Virgo this month.
Maaring nagiging influence yun kung bakit tayo napanghihinaan ng loob, nagiging maimpluwensya 'tong taong 'to, parang it directly affects you in a sense na alam mo hindi ka naman bobo, pero napanghihinaan ka ng loob or parang somehow naiisip, dina-doubt mo yung sarili mo kasi malakas yung presensya ng tao na yan na parang you feel na dahil taliwas yung gusto mo mangyari doon sa gusto niya mangyari, parang feeling mo ikaw yung mali. O, di ba? Napagod na. Napagod na, sobrang ano na, nasobrahan na sa ano, overthinking, na exhaustion. Yan eh, exhaustion. Parang suko na ako, ayoko na. And the brink of ano na, and the brink of pagsuko na, brink of death, pwedeng ganun. Kasi parang ayoko na, parang end of the line na for me. Hindi ko na gustong ipagpatuloy to. Nahihirapan na ako sa mga ganap, sobrang dami ng ganap, at parang too much to take for me. Gusto mo ng sukuan, kumbaga. Pagod na. Ganun ang nakupipick up ko na energy dyan. At parang, it's very tragic kasi maaari kasi na malaki na yung binuhos mo na energy dito. Um, Nag-fail ka dahil dun sa impluwensya ng taong yan. Hindi isa katuparan yung mga plano mo dahil merong asungot na nakikisali, nakikigulo, o sadyang nanggugulo sa plano mo. Alam mo yon, yung parang kada pick up mo of the broken pieces and restarting all over again, may magsasabotahe ng plano. I mean, hindi niya sadya, pero hindi din ang sadya niya. Yung napipick up ko dito, parang sadyang ganun lang talaga siya. Mukhang sinasabotage ka, pero hindi niya sadya na isabotage ka. Very, very fierce and dominant lang talaga yung personality niya. And nagkakataon na parang masyadong maimpluwensya, masyadong malakas ang ano niya, personalidad niya, to a point na parang magmumukhang nasa-shutdown lahat ng mga idea mo. Okay, meron pang Queen of Wands. If this is a love relationship, you could be dealing with somebody na yung paligid mo ay napalilibutan ka ng mga malalakas ang dating ng mga tao. Itong tao na to, babae naman, ayan ang kaparehas niya, no? King of Wands. So, merong kang ka-connect. Doesn't matter kung love o career ito. Merong tao around you naman na halos kaparehas nitong King of Wands na to. Kung ito dominant din to, pwedeng ganon. Pero itong babae na 'to, mas ano siya, alam niya kung ano yung gusto niya. Hindi siya mukhang nananabutahe. Kasi very charming lang siya and very ano siya, outspoken. Alam niya kung ano yung gusto niya in life, alam niya yung gusto niya mangyari. And perfect match siya dun sa King of Wands na ito. Pwedeng power couple 'yan, pero pwede din na power tripper 'yan around you. Pero kung ito naman ay romantic relationship mo, Virgo, kung you could be dealing with somebody na very outspoken, alam niya kung ano yung gusto niya, very creative. Ikaw din siguro very creative. It's just that, di ba sabi ko parang soulmate connection ito. Kung ikaw to, yung very dominant and very charming pero pala decision at my way or the highway, ito namang partner mo, parang ikaw din, pero dominant din, fierce din ang personality, type A din, pero hindi siya yung ako masusunod, hindi siya my way or the highway. Sadyang alam niya lang yung worth niya, parang ganon. Pwede din na ikaw yan eh. Pwede din na yung tao na yan, siya ang magiging susi para maisakatuparan mo yung mga bright ideas mo. Siya yung mag-encourage sa'yo,
pwede din hindi direktang pag-encourage sa'yo, pero mamo-motivate ka kasi sobrang inspiring yung ano niya, yung presensya niya sa buhay mo. Yung creativity niya and passion niya, nakaka-inspire. Kung hindi nakaka-motivate, nakaka-inspire. Parang admirable, ganyan. Five of Cups in reverse, o anong wallowing over spilled milk? Ano yung pinag-aanuhan mo, pinagmumukmukan? Nagmumukmuk si Virgo at merong isang bagay na nangyari in the past na feeling mo naiimpluwensyahan nun yung movement mo to the future. But at the same time, ayaw mong ano yun, ayaw mong pakawalan. Ayaw mong umalis dun. Siguro, kung sino man yung tao na yan, yung dominant na my way or the highway, ang laki ng impluensya niya sa'yo na hindi ka na makagalaw. O pwede din na kung halimbawa ngayon ay tinatry mo nang mag-move on sa ganyang klaseng tao, ngayon naman ay parang ano, hindi pa rin ganun totally nawawala yung ginawa niya sa'yo dati. Yung pagmamando. Very extreme to, pero hindi lahat sa inyo makaka-relate, of course. Pero yung iba siguro sa inyo na abuso. Sakit. Ang hirap i-shuffle nitong deck na to. Bago kasi. Oh, Ten of Swords is Ten of Wands pa. Diyos ko po, Virgo. Sakla. Failure and exhaustion. If this is a love relationship, pwedeng yung ex nyo ay totally, sobrang lakas ng personalidad to a point na nabubuli ka na, if not naaabuso. Pwedeng ganun. Masyadong malakas ang dating niya, pero okay lang naman malakas ang dating, pero kung yung ano ka na ng ibang tao, ng nandadamay ka na ng ibang tao, hindi na siya ganun ka ganda. Pwedeng may realization na si Virgo this month na um, gusto mo nang makalaya, tinanggap mo na na nabully ka dati or naabuso ka dati. Extreme yun na yung naabuso. Pero pwedeng meron iba kasi sa inyo na ganun eh. Nasaktan ka dati, pero may realization na parang hindi ko na kaya. Oras na para umalis ako dito sa sitwasyon na to kasi sobrang pagod na pagod na. Pagod na pagod na ako. After no, meron ng pagtatrabaho muli. Back to the drawing board, kumbaga. Magsisimula na muli. Pwede nyo ibasin nyo, yun nga, na nakipag-break na or kaka-break lang sa taong ito. Kung relationship to, kaka-break lang. Tapos parang tinatry mong i-rebuild yung sarili mo. Tinatry mong mag-paint ulit. Tingnan mo, nagpe-paint siya. Parang mabusisi ang kanyang pagtatrabaho doon sa painting. Pwede nyo iba sa inyo, nag-resign sa trabaho niya kasi may toxic na boss. Tapos ngayon, tinatry niya mag-freelance na. Pwede din na tinatry niyang gumawa ng art, as in literal art commission. Pwede din naman nag-aaral ulit si Virgo para ma-rebuild niya kung ano yung nawala sa kanya or matakpan or mabura yung trauma na naramdaman niya from the previous work na na-experience niya. Merong isang tao from the previous relationship, doesn't matter kung work or love life, na sobrang too much. Maraming tao na offend sa too much na person. At pag sinabihan ka na you're too much, na-offend na sila. Pero hindi mo kasi masasabi din na alam mo talaga too much ka talaga. Alam mo yun, hindi ka matake ng ibang tao. Okay lang yun na there's nothing wrong talaga doon. Pero hindi mo naman kailangan ma-offend pag sinabihan ka too much. Kasi meron talaga tao, like yung mga empaths, meron mga tao talaga na sobrang sensitive sa kanila ng energy. Pag super loud mo or super, yun too much ka nga sa kanila, subjective naman ng too much. Kaya wag ma-offend pag sinabihang too much. Yung mga tao talaga na mabilis marindi. Ewan ko, nakikita ko lang sa reels. Hindi naman sa in real life. Pero meron mga tao na hindi parang end of the world na pag sinabihan silang too much sila. Anyway, so, heartbreak, very cool. Siguro tingin ko ang message sa'yo, kung iindahin mo pa itong sitwasyon na ang dinadala lang naman sa'yo, kung hindi pa nga abuso, ay pananakit, um,
Kung pinag-iisip ka lang nito, anxiety, too much siya. Kung too much sa'yo ang sitwasyon, tas pinipili mong indahin, I don't know, dahil kasi ayaw mong mawala yung trabaho mo, or comes with a cost, or mahal mo yung tao, it might just hurt you in the long run. Kasi Three of Swords is heartbreak. May failure na nga dito, oh. Tapos ito pa yung ano, parang exhaustion, na pagod na. Um, kapraningan. May tao na nagdadala sa'yo ng anxiety. If not kapraningan nga. Pwedeng past, present, or future. Habang tumatagal na ino-overthink mo yung mga sinasabi nila sa'yo na mali mo, ginagaslight ka nila. Habang tumatagal yun, hindi mo maisa sa katuparan tong new idea na to, o itong ano, vision mo, yung gusto mong gawin, yung goals mo. So, ayoko sabihin na umalis ka na dyan kasi wala naman sa cards mo yun. Kasi pwede din naman na past yun, nakaalis ka na. Or malayo na sa'yo yung tao na nagdadala sa'yo ng anxiety. Pero, habang nasa paligid mo siya or malapit ka sa kanya, maaaring heartbreak lang ang dala niya sa'yo. O, you have to, pwede, baka kayo gusto mong i-check ang iyong health situation. Pwede kasi na, pwede itong i-interpret as, ano, baka kailangan mong magpa-check, mag-visit ng iyong psychotherapist. Kasi pwedeng low energy, nawawala ng gana, nagiging reactive ka sa mga bagay-bagay, kasi hindi talaga maganda ang kondisyon ng iyong pag-iisip. At puwedeng kinakailangan mo ng ano, kailangan mo ng kausap, o wag mong itago. Kailangan mo ng kausap, o kinakailangan mong i-reassess ang iyong energy, o i-reassess ang iyong health. Kasi parang fatigue. Fatigue ang na-pick up ko na energy dito eh. If something is wrong, if may niggling feeling na parang may mali, you have to address that. Make adjustments as needed. So, kaya ngayon tingnan mo, oh, may cherry doon. Kung tutuusin yung cherry, parang it's hindi mo alam kung ano yung target niya, kung ikaw o yung cherry. Pwede din naman na nalason siya, poisonous cherry yon. So, don't make sudden movement. Pwede din na you have to plan your way out. Wag mong upuan yung plano. Gawan mo siya ng aksyon, yung pag-exit, pero pag-isipan mong mabuti yung pag-exit. Graceful exit, kumbaga. Kakagatin daw siya nung lamok. Pag kakagatin, mamamatay na. Alam mo kung napapraning ka na dyan sa sitwasyon mo, huwag mong i-overthink na parang anong ginawa kong mali, paano ako magbabago. Pwede din kasi na hindi ikaw yung may mali. I feel like si Virgo iniisip niya na feeling niya siya may mali, dinadoubt niya yung sarili niya, dinadoubt niya yung decisions niya kasi feeling niya kada kibot niya mali para dun sa partner or para dun sa kakonect, pwede din dun sa para sa boss. So, ah, parang ikaw lagi yung mali, tapos tinanggap mo na lang, yung ganun. Wag ganun. So, yun. Ay, saan ko nilagay? Reassess your health, reassess your, ano bang title niyang ano na yan? Hanapin natin. Disquiet. Hawang tahimik ang lahat, plan your exit strategy. But at the same time, huwag ka masyadong magtagal kasi baka malugmok ka na lang tas magamit ka pa ulit. Yon, diniretso ko na. So, iwan ko na yun doon, Virgo. Like, share, subscribe lang po. Sana maabutan ko kayo next time. Ako po si Ayan. See you soon. Bye-bye!